Itong marka o mga palatandaan ng taong hindi pwedeng pagkatiwalaan. Naloko ka na ba? Ilang beses na? Di ba nakakainis at nakakasawa na lagi ka na lamang naloloko? Saan ka ba niloko? Sa pag-ibig, negosyo, trabaho, personal? Huwag ka na ulit magpaloko pa. Paano? Alamin sa ating video. Welcome back to Patnubay TV. Siyempre, napakahirap magtiwala. Mahirap ipagkatiwala ang pera, negosyo o ang puso mo sa taong hindi ka sure kung totoo ba sa iyo. Pero huwag kang mag-alala dahil merong 7 marka sa palad na nagpapahiwatig ng isang tao ay hindi mapagkakatiwalaan. Sa madaling salita ay mga taong manloloko. Kapag sinabi nating manloloko, sila yung mga taong madaling magbago ang isip, yung oo ngayon, bukas hindi na. Sila din yung may kakayahang o tendensiyang magsinungaling, mag-imbento ng kwento, o magaling gumawa ng mga excuses. Kaibigan, kung ikaw ay papasok sa pag-aasawa at hindi ka pa sigurado sa papasukin mo, o kaya ay papasok ka sa isang partnership, sa negosyo, o kaya simpleng bibili ka lang ng isang bagay sa isang shop, at kausap mo ang tinderang magaling mag-sales talk, o kaya ay may naghatid sa iyo ng balita, isang kapitbahay o kaibigan at hindi mo alam kung totoo. Bago ka magdesisyon, bago mo siya paniwalaan, panoorin mo muna ang video at sana matulungan ka nito na makaiwas sa mga taong may potensyal na manloko sa iyo. Handa ka na ba? Narito ang ilan sa mga pangunahing palatandaan. Una, yung chain-like o yung kadena sa headline. Ang isang headline ay linya ng isip na mukhang at meron kang mukhang kadena o maraming putol-putol ay maaring magpahiwatig ng isang tao ay pabago-bago ng isip at maaring hindi palaging nagsasabi ng totoo. Ang ganitong uri ng marka o linya ay nagpapakita ng kahinaan sa konsentrasyon at isang personalidad na hindi sigurado sa kanyang desisyon. Kaya maaring may tendensiyang magbigay siya ng maling impormasyon. Pangalawa, guhit na tumatawid sa Mount of Mercury. Ang guhit na tumatawid sa Mount of Mercury o ito yung nakausling bahagi sa ilalim ng pinky finger. Ito ay nauugnay sa communication at negosyo. Kung mayroong mga patagilid na linya o maraming kalat na guhit dito, maaaring magpaiwatig ito ng isang taong tuso, mapanlinlang o may kakayang magsinungaling para sa sariling kapakinabangan. So madalas kapag ang isang tao ay sales lady o salesman. Bakit? Ang Mercury ay sumisimbolo ng talino at husay sa pagsasalita. Kapag may maraming linya dito, maaaring may ugali ang isang tao na gamitin ang kanyang talino sa panlilinlang. Kaya tingnan ninyo yung mga guhit na pahalang, hindi yung patayo. Yung patayo ay positive na meron ang tao ng skills, talino at husay sa pagsasalita. Pero kapag ito ay merong mga nakabalagbag, mga nakapahalang, mag-ingat kayo. Number 3, wavy o alon-alon o putol-putol na heartline. Ito naman ay para sa mga gustong pumasok sa relationship. Ang heartline ay may kaugnayan sa damdamin at katapatan. Kapag ito ay hindi tuwid at mukhang alon-alon o yung medyo putol-putol, maaari nagpapahiwatig ito ng hindi matapat na puso
Ang isang taong hindi seryoso o isang taong hindi seryoso o madaling magtaksil at sasabi madaling matukso. Ang isang diretsong heartline ay sumisimbolo sa katapatan, habang ang wavy o broken line ay nagpapakita ng pabago-bagong emosyon at kakulangan ng loyalty. Pang-apat, malaking puwang sa pagitan ng headline at lifeline, tulad na nakikita nyo sa larawan. Kung ang headline, ito yung linya ng isip, at yung lifeline, yung linya ng buhay, ay may malayong pagitan sa simula, ito ay maaaring magpakita ng isang taong walang takot at minsan ay hindi nag-aalala sa moralidad ng kanyang mga aksyon. Sila yung mga impulsive, yung wala silang pake kung ano man ang sabihin ng mga tao sa kanila. Ang ganitong palad ay madalas na mayroong sa mga taong matapang ngunit maaring makasarili o hindi iniisip ang epekto ng kanilang mga ginagawa sa iba. Ibig sabihin, sarili lamang nila ang kanilang iniisip. Number 5, baluktot o masyadong flexible na thumb. Ang thumb ay sumisimbolo sa kakayang kumontrol sa sarili. Kapag ito ay masyadong flexible o baluktot papalaob, maaaring nagpapahiwatig ito ng isang taong madaling magbago ng desisyon at minsan ay hindi mapagkakatiwalaan. Bakit? Ang mga taong may ganitong hinlalaki ay maaaring madaling maimpluwensyahan, mapanlin lang o hindi tapat sa kanilang pangako. Pang-anim, simbolong X sa gitna ng palad. Ang isang malaking X sa gitna ng palad, lalo na malapit sa headline o heartline, ay maaaring indikasyon ng dobleng personalidad. Isang tao maaaring may itinatagong panig na hindi nakikita ng iba. Bakit? Ayon sa palmistry, ang X ay maaaring sumisimbolo sa isang taong misteryoso, mahilig sa lihim o may kakayahang manloko. Iba yung mystic X na tinutukoy natin, at iba naman yung X na nakikita natin dyan sa picture na yan. Number 7, island marks. Ito yung tila hugis isla sa linya ng isipan o sa puso. Ang maliliit na bilog o isla sa headline o heartline ay maaaring magpahiwatig ng pagkalito, hindi pagiging diretso, o kakayang magsinungaling. Bakit? Ang ganitong marka ay maaaring sumisimbolo sa isang taong may pabago-bagong pananaw sa katotohanan at maaaring gumamit ng kasinungalingan upang protektahan ang sarili. Tandaan, kapag may nararamdaman ka na kakaiba sa taong kausap mo, yung negatibo ang pakiramdam mo dahil ito ang sinasabi ng intuition mo. Tingnan mo ang kanyang palad at kapag nakakita ka ng isa o higit pa sa mga palatandaang ito, malamang ay tama ang kutob mo na hindi nagsasabi ng totoo ang kausap mo. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay magsisinungaling ang taong kausap mo kapag merong ganitong mga marka, pero madalas ay half-truth ang kanilang ibinibigay, kalahating tama at kalahating mali o kalahating imbento. At yung iba, dagdag na lamang nila at doon na pumapasok ang pagsisinungaling. Narito ang isa pang pwede mong gamiting pag-analyze. Kung hindi nagsasabi ng totoo ang kausap mo, ay tanungin mo kung left-handed person siya o hindi. Dahil ang mga susunod na sasabihin ko sa iyo ay applicable lamang sa mga right-handed person. Dahil kapag ang kausap mo ay left-handed, kabaliktaran nitong sasabihin ko ang mangyayari. Alam mo ba na ang direksyon ng mata kapag kakausap mo siya ay nagpapahiwatig kung paano iniisip ng tao ang kanyang sagot? Ito ay ayon sa science.
Sa Neuro-Linguistic Programming or NLP theory, ganito ang kanilang observation. Kapag ang mata ay gumalaw pakaliwa ibig sabihin kapag kaharap mo siya, yung kanang bahagi ng taong yon ay gumalaw pakaliwa. Yung gumalaw ang mata, malamang na nagsasabi ito ng totoo dahil ginagamit niyang kanyang memory upang maalala ang isang tunay na pangyayari. Kapag ang mata ay gumalaw pa kanan, yung dalawang mata niya tumingin sa kanan. Pag tumingin sa kanan, nasa kaliwang bahagi, ito ng taong kaharap mo. Okay? Malamang na nagsisinungaling dahil ito ay indikasyon na ang tao ay nag-iimbento ng sagot kaysa sa pagbabalik tanaw sa totoong nangyari. Kapag tinanong mo ano ang suot mo kahapon at tumingin siya pakaliwa, malamang na inaalala niya ang tunay na suot niya. Ngunit kung siya ay tumingin pa kanan, maaaring nag-iisip siya ng peking sagot. Pag ang tingin niya ay kaliwa pataas, tunay na naalala niya ang mga pangyayari. Kapag tumingin naman siya pakaliwa pahalang, tunay na tunog o tunay na narinig ang kanyang sinasabi sa iyo. Pagkakaliwa pababa, tunay na damdamin o internal monologue ito. Kapag naman ang tao ay tumingin pataas pero pakanan, iniimbento niya ang imahe. Maaari siyang nagsisinungaling. Kapag naman tumingin siya pakanan, pahalang, iniimbento niya ang tunog o kung ano yung narinig niya na kwento o sinasabi ng tao. Nag-iimbento siya. Kanan, pababa, emotional deception o pagtatago ng tunay na damdamin. Kanan, pababa. Pag sinabi mong mahal mo ba ako at siya ay tumingin pakanan, pababa, patay na. Kapag ang asawa mo ay may mga marka ng tulad ng nasa itaas at tinanong mo siya sino ang kasama mo kagabi, kung siya ay tumingin pakaliwa, malamang na tunay o totoo ang kanyang sagot. Pero kung pakanan, mag-isip-isip ka na. Dahil nag-iisip na yan ng magandang alibay. Tandaan, ang patakarang ito ay maaaring hindi gumana sa lahat ng tao, lalo na sa mga kaliwete dahil kabaliktaran ang kanilang cognitive processing. Sa pakatanda na pakaingatan lamang, kailangan ay right-handed person ang iyong inoobserbahan. Kung left-handed siya, kabaliktaran ang mga nangyayari sa kanyang mga mata. Ang kombinasyon ng palmistry, intuition at science ay pwede mong gamitin sa pagsusuri sa ugali ng isang tao at makakatulong ito upang makilala natin kung siya ay mapagkakatiwalaan o hindi. Narito pa ang ilang palatandaan ng taong nagsisinungaling base sa galaw ng kanyang mga mata. Kapag mabilis ang pagkurap, ibig sabihin ito ay nininerbiyos o nagsisinungaling. Kapag ang isang tao ay sobrang bilis kumurap, siya ay maaaring stressed o anxious. Karaniwan ito sa taong hindi nagsasabi ng totoo. Nagiging normal yung bilis ang pagkurap niya dahil hindi siya nagsasabi ng totoo. Pero kung halos hindi siya kumukurap, maaaring iniisip niya ng mabuti ang kanyang sagot para hindi mahalata ang kanyang kasinungalingan. So, mabilis ang kurap at yung halos hindi kumukurap. Kapag tinanong mong isang bata kung sino ang kumuha ng nawawalang laruan at bigla siyang nagkurap-kurap ng sunod-sunod, bago sumagot, posibleng may tinatago siya. Kapag ang matanda naman ay tinanong mo at halos hindi siya kumukurap, nag-iisip yang mabuti kung papaano ang isasagot niya para hindi malata ang kanyang kasinungalingan. Ang taong nagsasabi ng totoo, normal lang ang galaw ng mata. Yun ang pakatatandaan natin. Pangatlo, pag-iwas ng mata. Yung tinitingnan mo kanyang mata, umiiwas siya ng tingin. Guilty o nahihiya.
Kapag hindi ka matignan sa mata, malamang may itinatago ka. Ang isang taong guilty ay madalas iiwas ng tingin. Naranasan niyo ba ito? Bakit umiiwas? Dahil natatakot silang mahuli sa kanilang kasinungalingan. Pero kung sobrang tutok naman ang tingin, papaano kung titig na titig naman sa iyo, hindi siya umiiwas? Maaring sinusubukan niyang patunayan na nagsasabi siya ng totoo kahit hindi. Yung hindi normal ang kanyang pagtingin sa iyo, tititigan ka kasi alam niya na kapag umiwas siya ng tingin, nagsisinungaling siya. So titingnan ka niya ngayon na matagal. Yung tititigan ka niya. Sanay ang mga taong ito. Yan. Dapat normal lang ang kanyang mga mata. Kapag tinanong mo ang isang empleyado kung sino kumuha ng pera sa opisina at hindi kanya matingnan ng diretsyo, malamang guilty siya. Pang-apat, paggamit ng kaliwang mata ay bakas ng kasinungalingan. Ayon sa pag-aaral, mas ginagamit ng isang sinungaling ang kaliwang bahagi ng kanyang muka. Kaliwang bahagi ng muka. Mas lumalakas ang ekspresyon ng kaliwang mata kapag hindi siya tapat sa kanyang sinasabi. Hindi siya tumingin pakaliwa. Iba yun. Ito yung galaw, movement naman ng muka. Pag magalaw yung kaliwang mata, halimbawa, hindi siya tumitingin sa kaliwa kasi alam niya, napag-aralan niya na. Pero, kapag ang movement ng kanyang muka sa yung kaliwang mata, yan, malamang, ito ay nagsasabi ng kasinungalingan. Pansinin mo yung kanyang kilay, yung mata, yung pisngi, sa kaliwang bahagi ng kanyang muka. Pag ito ay mas magalaw kaysa sa kanan, malamang hindi siya nagsasabi ng totoo. Panglima, pagbabago ng pupil ng mata, ito yung kulay itim. Pag ito ay nagbabago, malamang ito ay takot o nagtatago. Kapag lumaki ang pupil, halimbawa tiningnan mo siya at hindi normal ang laki ng kanyang pupil, napansin mo na parang lumaki, siya ay maaaring kinakabahan dahil alam niyang nagsisinungaling siya. Yun ay natural na reaksyon ng ating katawan. Kapag sobrang liit o lumiit ang kanyang pupil, maaaring masyado siyang nagfo-focus sa kanyang ginagawang kasinungalingan. So, ibig sabihin, nag-iisip siyang masyado pagka lumiliit yung pupil ng kanyang mata. Dapat ay normal lang ang laki ng pupil ng mata ng tao kapag kakausap mo. Talangin mo ang isang kaibigan kung siyang kumuha ng gamit mo. Kung mapansin mong biglang lumaki ang kanyang pupil, baka natatakot siyang mabisto. Paano mahuhuling nga ba isang taong sinungaling? Well, pag tumingin pa kanan, malamang gumagawa yan ng kwento. Pag mabilis o mabagal kumurap, stress yan sa pag-iisip ng kasinungalingan. Kapag umiiwas sa eye contact o sobrang tutok ang tingin sa'yo, may tinatago. Mas aktibo ang kaliwang bahagi ng muka. Yung galaw ng galaw ang kaliwang muka niya. Maaring hindi tapat yung kilay, yung mata, yung bibig, yung pisngi. Biglang paglaki o pagliit ng pupil, ito ay reaksyon ng katawan sa pagsisinungaling. Gamitin ang kombinasyon ng body language, tono ng boses at iba pang kilos para masiguradong nagsisinungaling nga ang isang tao. Ang pag-observe at pagsasanay, siyempre ang susi upang matutunan ito. Maraming salamat sa iyong panonood. Huwag kalimutang i-like, share at subscribe na din para sa iba pang mga video na pwedeng makatulong sa atin at sa iba pa nating mga kaibigan upang makaiwas sila sa mga problemang pwede namang iwasan. Hanggang sa muli.